Alright. What's up, guys? Another day, another night, another afternoon pa na naman para sa ating lahat. And inimbitahan ko po kayo na manood ng ating live market overview ngayong gabing ito, July 26, 2024, 9 p.m. for our record. No? So, I hope yung lahat ng ating mga kababayan dyan ay safe at ligtas na at humupa na din yung baha natin dyan. No? So, samahan niyo po ako. Let's navigate and make some opportunity in the market, no? And gusto ko na lang din i-congratulate yung lahat ng nakapag or nakasabay dun sa ating wave ng ating JPY and CHF. Currently, nagkakaroon na siya ng possible movement or changes sa market, pero titignan pa rin natin ano yung mga opportunity na nakapalob sa atin sa ngayong gabi ito. Another Friday na naman, no? So, ang bilis lang ng panahon. Nakaraang live natin ay Monday pa lang. Pero ngayon ay Friday na ulit, guys, no? So, I hope mag-iingat kayo dyan sa inyong lugar. And punta muna ako dito sa Gedli. Ayan. Okay. So, in-update ko pala ito, yung ating trading journal. So, version 6.1.4 na tayo, no? So, in-update ko siya kanina. Inabot na ako ng anong oras. So, yung mga kailangan nating tignan para ma-record pa natin yung mga data ay nilagay ko na din, no? So, mag-comment nga kayo dyan, guys, sa comment section, no? Para makita natin kung sino yung or saan umabot yung ating video or yung ating live stream. Mag-comment po kayo dyan kung taga saan po kayo, no? Okay. So, mag-comment kayo dyan. Kumusta kayong lahat dyan? Ito pala yung pakiramdam pag nagla-live ka na. Hindi mo kita yung kung sino yung kausap mo. So, let's see, no? So, ito na yung interface ng ating um, so, nilagay ko na dito ay hindi ko pa pala ito nalock, no? Wait lang. Para makita ko din kung ano yung mga kailangan pang i-adjust. So, ilalabas ko to sa first week na po ng August para continuous recording pa rin kayo sa inyong journal ngayong July, no? Tapusin nyo lang yung July, tapos i-release ko tong bagong updated na version natin sa August na para panibago na naman. So, currently, nakakuha tayo ng 3 entries kagabi. So, di muna tayo pumasok sa JPY since nakikita naman natin na meron catalyst ang JPY sa July 31, no? Ngayong katapusan na to. So, merong mga possibilities na magkaroon ng mga changes or pagbabago sa galaw niya, no? Depende dun sa magiging release at kung ano yung magiging sentiment ng mga tao. So, currently, meron tayong entry sa CHF. Pairs muna tayo nag-focus. Because sa mga catalyst naman on the record, hindi naman siya ganun ka-impactful ng mga lumalabas sa ngayon. Pero i-consider pa rin natin as bearish pa rin yung side ng mga ito. And titignan natin if mag-continuous pa siya or may probability na ba or mataas na ba yung chance na umaakit na siya ulit. Pero bago yung lahat, so tignan muna natin to. So, ito na yung interface. Meron na ako dito mga dinagdag kung mapapansin ninyo or hindi man or meron akong mga nalipat dito, no? Sa fundamental especially, ito yung nilagay ko na dito sa unahan para maglagay na agad tayo ng record natin dito. Tapos, isi-select na lang natin kung sino yung pinaka mas ma-impact na catalyst, no? Saka natin i-record, no? So, from current to pause, ibig sabihin ng pause, yung actual na. So, dito naman is separated siya with the currency, no? Dito sa NCD, dito naman sa CHF. So, yung record natin in intermarket naman ay nandito na yung narrative reading natin. Nilipat ko siya.
Then, nandito yung, so, yung technical reading pala, dito ako nagsusulat nung pang intermarket narrative ko. So, dapat separate siya. Separate yung sa intermarket and separate din naman yung sa technical. So, iba yun, no? Pero, isa lang yung pino-point out natin doon na dapat same bias pa rin sila, no? Pag nagkaroon kasi ng contradict yung bias natin sa sentiment, bias natin sa catalyst, bias natin sa intermarket and technical, ibig sabihin, pag hindi siya nagkatumatugma, mababa yung probability of winning natin. Tapos ito, dinagdagan ko na din to. So, yung updating natin is daily na siya, no? So, from Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, and so on and so forth, no? So, yan na yung ating ginawa, no? So, tingnan natin yung entries natin kahapon, dated July 25, 2024. Ayan, zoom in ko na lang para makita nyo. Mas clear. So, sa current market scoring natin, kung titignan natin. So, floating na siya. Tingnan natin. That's okay lang yan. So, yung reading is strong. Yung current price movement ng CHF, no? So, naging weak siya in the intraday period. Pero for long term, good pa rin naman siya, no? So, unang natin tignan dito ay si July 25. AUD CHF muna na tignan natin. So, stay away muna ako dito sa JPY since hinihintay ko yung release nung ano nila, yung interest rate nila ngayong July. So, hintayin natin, no? Pag nalabas yon and kung meron tayong mga masagap na balita na makakapag-lead na makita natin ano ba yung bias ng JPY sa upcoming rate nila. Pero for now, as our market overview, so focus lang muna tayo dito. Okay, AUD. So, AUD nagkaroon ng strong momentum sa intraday period niya. So, ito na yung reaction niya, no? Nagre-reflect na sa chart. Yung scoring na yan from day 1. So, meaning to say, if hindi nagbabago yung scoring natin sa long period, ibig sabihin, mataas yung probability pa rin natin na continuous pa rin yung momentum niya pababa, no? Bear side. So, i-update lang natin ito. So, current date. So, punta tayo ngayon, no, dun sa ginawa na nating sample. So, ngayon, ang gagawin ko dito ay dito na ako maglalagay sa Friday, no? Sample ko pa lang to kung magiging maganda siya. Pero kung hindi, i-adjust ko din siya ulit. So, for ano naman to? For adjustment ng new version. So, titingin na ako dito sa day 1 period. Yung current market scoring niya ay base niya ay AUD ay negative 9.9. Tapos, positive 9.9. So, yung day 1 period niya ngayong July 25, 26, 24, oras ng 9:08 PM ay status niya. Okay, dadagdagan ko pala dito ng status, no? Okay. May nakita ulit ako dito. Yung kagandahan, yung ginagamitan natin yung journal ng latest version. Current market status is either bullish pa rin ba, bearish, reversal, continuous momentum, and so on and so forth. So, ayun, no? So, tignan natin. I-update lang natin ito. AUD CHF. So, sa current price market natin, si AUD CHF natin ay na-hit na yung stop loss, no? So, meron tayo ditong entry
Then, ayan na. So, ito yan, no? Ito yung nagpa-invalidate dun sa technical na to. So, ibig sabihin, so, minimal risk lang din naman yun. It's okay. Hit siya yung stop loss natin. Around kanina to, no? I guess minus ata si ano eh. Check nga natin. So, dito sa part na to, i-update lang natin siya. So, itong sign na to, di ko na to napansin. So, kung nakapasok kayo dito at di nyo napansin to, this is ano to, no? Invalid na dapat yan dun sa tinitignan natin. Pero pinilit ko pa rin pumasok kagabi, pero yun nga, lesson learned. So, that is okay. So, record ko lang siya dito. Yan. So, cut loss. Stop loss. Yan, cut loss tayo dyan. So, ito yung position natin kagabi, no? So, ito yung kagandahan, no? Nag-GP3 pala ako dito, pero hindi niya tinuloy, no? Because of this price movement. So, ito na yung pinaka-sign ng possible reversal, pero itinuloy ko pa rin. Because nag-base ako dun sa scoring. Scoring natin sa kanya ay, ayan, no? Sa average siya mataas, malakas pa rin yung CHF. Pero nagkaroon ng magandang momentum. Ito pala, sorry. Nagkaroon magandang momentum si AUD ngayon, no? So, tingnan natin yung catalyst. Ano bang meron sa NC AUD? 31 pa naman yung mga next catalyst niya. So, okay. No probs. Pero nagkaroon ng market movement, no? About si CHF. 29 pa naman to. So, ito yung kagandahan. Recorded na yung mga datas natin. So, hindi na tayo paulit-ulit na babalikan natin pa isa-isa. Since meron na tayong recorded data. So, mabilis na lang natin i-consider yung mga bagay-bagay sa market. So, itong entry natin na yan. First entry natin sa account na to ay fail. So, check natin si NCD naman and CHF. Then, scoring naman niya, goods naman. Catalyst, 26, meron siya kanina. So, ito check natin to. I-update natin siya. Kung ano nangyari. So, dito natin siya ilalagay. Tignan na natin. Tara na! NCD. Okay. So, ito yung isa sa nakapagpaganda ng kanilang data ngayon, no? Which is 87.5 na yung consumer confidence nila. So, meaning to say, once na ganito yung data na pinapalabas na market, in terms of data, ito ay survey to, no, guys. Survey yan kung saan tinatanong yung mga consumer, pag above 50% yung release nila is expected na mataas yung confidence ng mga tao na gumastos ng gumastos. So, pag ganun yung idea or isip ng mga tao, ay magre-reflect yun sa inflation rate. So, dapat pag ganito yung consensus nila, meaning to say, nilook forward nila na gumastos pa yung mga tao, no? Willing to spend pa sila. So, pag ganun yung nangyayari, yung GDP nila, magre-reflect yun, and then yung inflation nila ay magre-reflect yun. Then, tataas yung inflation, yung interest rate nila to fight that inflation. Then, magiging strong ngayon yung currency nila. So,
So, yan yung magiging, ano siya, magkakaroon na siya ng domino effect. So, dito, 87.9. So, bullish to. So, kinonsider ko pa rin ito as a data kasi, yun nga. So, ito ay bullish na, no? So, 29 pa naman to. So, possibly, merong short-term movement yung NCD, pero overall, bearish pa rin siya, no? Based kung ano yung data na nakikita natin sa ngayon. So, meron tayo ditong GP1 at GP3. Pumasok tayo kahapon. So, ito, naging maganda naman yung pullback niya. Tingnan natin. NCD, CHF. Okay, NCD, CHF. So, ito na siya. So, ito yung pasok natin kahapon. Then, ito na yung current price, no? So, based sa scoring natin, if magtutuloy-tuloy na to, ay pinaka tinitignan na natin dito is yung ito, sign na to ng reversal. Kung i-check natin yung mga previous data pa. So, I guess chinek ko na to dito eh. Yan o. Meron siya ditong support level. So, may volume pa siya dyan. So, nireject siya dito sa price na to, no? So, I'm looking for at least it's either mag-reverse na siya, hindi na siya magtuloy pababa, or magkaroon lang siya dito ng pullback sa mataas bago siya continuously tuluyang bumaba. So, I guess nasa all-time low na to eh. Tama ba ako? Oh. All-time low na siya, no? Itong price na to, no? Yung pinaka-low. So, pag bumaba pa yan, ibig sabihin, low na yung NCD dito sa part na to. Dahil sa movement na, no? Tingnan nyo. Isang buwan na siyang bearish. So, simula nung July, yan na. Ay, bearish na talaga siya. So, yung mga kinoconsider natin, no? Coach, ang website ko yung Catalyst na yan. May FX book, no? Meron kasing mga data sa may FX book na wala sa Forex Factory. Especially yung mga small detailed data. Madalas ay wala sa Forex Factory. Okay. So, dito ang inaabangan na natin dito, no? Pag nagpakita na ng ganito, ay potential buying pressure na. So, puposition tayo. Pero kung hindi ma-support ng mga catalyst at yung intermarket nila, you can still hold the position for short, no? Hold pa rin tayo ng short position natin. Pero dito, kung mapapansin ninyo, katulad na siya nung AUD CHF, no? So, tingnan natin dito, naging demand na siya. Yung support niya dito is hindi niya na binasag, ni-respect niya na to. Naging demand na siya dito, no? After ng confirmations na to. Pero hindi na siya nagbalik dito na para i-correct itong imbalance na to sa baba. Tuloy na siyang umakyat. Pero dito, tulog kasi tayo dito during this period. Kaya di na tayo nakapag-apply ng codes para ma-recover yung loss natin. No? Pero kung ano tayo, we can still apply the GP2 or GP4 sa part na to para at least ma-recover natin yung loss natin sa stop loss na level na to. So, yung stop loss level natin dyan ay 25 pips. Kung naka-entry tayo dyan ng buy sa part na to, so, panalo pa tayo ng around siguro nasa ano yan 20, tama ba ako? 17 pips, no, yung panalo natin doon. Ano ba yung computation ko? Okay. So, dito sa part na to, so, hayaan lang natin yan, no? We focus naman sa date gathering natin. So, dito sa part na to,
If mag-continuous na siya pataas, then nire-respect niya na yung area nito. So, price na yan. Pwedeng i-respect niya na yan. Sa F, and then sa NCD, no? Same as kung ano yung nangyari doon sa iba. Pero nagkakaiba-iba lang yan. Depende doon sa strength ng currency na pair sila. Pero kung ito magtuloy, so ito, this is an opportunity for me to buy if mag-apply ako ng recovery codes, no? Pero based dun sa scoring sa NCD is tingnan natin if kaya na ba tong i-twist or i-flip. Okay, sa NCD titingnan natin, strong pa rin talaga yung bear na yan and CHF, no? Pero anything can happen in the market, no? Dapat lang tayong palaging handa. We are always ready for all the time, no? Okay. Okay, dito sa part na to, so record lang natin ito, Friday ulit siya. Dito na tayo sa dulo, no? Sa scoring. Day 1 tayo. FCD negative 9.9. Tapos, positive 9.9. So, July 26, 2024. So, 9:21 p.m. So, wala tayong i-add na codes dyan. So, titignan natin yung AUDC, NCDCHF. Ayan. So, may potential buy dito, no? Pero, based dun sa scoring natin, short term lang siya, no? So, may demand doon. Meron na ditong resistance. Meron ditong imbalance. Then, may breakout structure dito sa part na to. Dalawa na yan. Ayan, dami niya ng binasag. So, if Fibo level natin yan. So, okay. Makapasok yung isa natin. Pero ang set TP lang natin dito, it's possibly hanggang dito lang, no? Ang target, may ano lang tayo dito. Specified level ng TP, no? So, mag-apply tayo ng ibang TP dyan, no? Kasi, ang expectation natin or mindset natin ay bababa pa siya, no? Pero kung hindi man siya maging favorable dun sa entries natin, so maghanap tayo ng other opportunity. Okay? So, screenshot ko na lang are. Okay. Ito yung date and before and after natin. Okay. Alright. Alright. Okay. So, hindi tayo magdadagdag din ng codes. Wala tayong idadagdag dyan na code. So, ang ano natin dito ay sign of reversal na siya. So, lalagay natin yun, no? Same as dito sa dito sa part na to. Okay, CAD CHF naman. So, tingnan natin yung scoring niya. Positive and negative. So, CAD, malakas pa rin ang CHF versus CAD. So, Catalyst. So, okay. 31 na din to. 29, no? Wala tayong
So, dito tayo pumasok. So, meron din ditong impulse move. So, medyo high risk din yung pasok natin doon. Tingnan natin kung naging successful. Okay. So, nandito tayo pumasok. So, nag-GP3 tayo dyan. Meron pa bang ibang pairs dito? Ito pala. Ayan, CAD CHF tayo. So, makapasok tayo ng dalawa. So, dito tayo pumasok. Then, umakyat siya. Pero kung titignan natin yung reading natin dito, if ito, sign of reversal na din ito, no? Talagay natin dito. So, sign siya, no? Meron tayong mga tinitignan pang mga confirmation. If this move talaga is mako-confirm natin na reversal na talaga siya. So, from here, yung titignan natin dito, meron na ditong siguro punta ako sa ibang chart para mas malinaw. Okay. So, meron na siya ditong demand. Yung area na yan. Karoon ng imbalance. Karoon ng support resistance. Okay. Tapos nagkaroon siya dito ng Borrego structure. Part na yan. Then yung Fibo level natin. Nabalik rin lang natin. So, supposed to be, dapat yung reading, ganito yung reading natin kagabi. Pero since sa scoring yung tinitignan natin, ay hindi na natin to consider, no? Pero ito, as a sign of reversal na siya. Pero based na scoring natin is may tendency and malakas yung probability na bababa pa siya. It's either nagkakaroon lang to ng possible retracement or what. Then, ayan, nagkaroon na siya dito ng level 2. So na-trigger yung entry natin dito, no? Dalawa. Kung nag-buy tayo dyan. So, running, ano na siya? Ilang pips. So, currently, 24 pips, no? Then, $19 pips. So, total of 43 pips na dapat ito, no? Doon sa entry natin. Okay, so, sa date natin, July 26, 2024, around so, ito na yun, no? So, kung di tayo nakapasok dito, kung tatry natin tong pasukin at mag-continuous na nga talaga siya. So, may bagong entry level dito sa part na to. Pero may current position tayo, no? It's either i-hedge na natin siya or continuous lang natin i-hold muna yung sell positions natin. So, yung pinangawakan natin dito is yung baseline, no? So, ito,
in terms of scoring is hindi pa siya valid, no, dun sa scoring natin. Okay. So, in terms of day 1 period, ayan siya. So, valid pa siya, no? So, balik tayo dun sa position natin, sa pag-update natin sa kanya. So, ito, update lang natin siya. Okay, 9:30 p.m. As of now, yun na yun. Wait lang tayo dito. Hintay ka lamang, ako'y darating. Okay. Ito yung paghuhuli guys ng momentum, no? Hirap i-identify yung momentum or saan papunta na si market. Pero pag nakuha mo na yung mga confirmation, mga kailangan and so on, ay mabilis na lang, no? Negative 9.9 tapos 9, July. Okay, at 9. Okay, so ito ay sign of reversal din. So may mga sign na tayo. Okay, kung titiyan pa natin yung scoring natin. So, JPY. Titignan kasi natin yung JPY. Japan. Yung mga data niya kanina. Ayan. Okay, 26 ito. Kanina tong umaga. Alisin natin. Magaganda naman yung output ng ano, in terms of CPI, food, energy, and so on, economic leading indicator. So, ito yung pinaka-highlights ngayon is ito. Yan. Itong interest rate na to. Oops, wala. Interest rate release. Yan. So, yung forecast nila dito is magkano? Ano yung forecast nila? Wala. Okay. Maintain lang nila yung forecast nila 2.1%. Which is dati negative. Yan, positive na siya. Okay. So, gagawin natin dito ay wait lang. It's waiting game.
USD. Wala masyadong galaw sa USD. May tanong kayo? May katanungan pa kayo, guys? Magtanong-tanong. So, ang kinakatch natin nito ay momentum. Kasi yung nahuli natin last time ay yung momentum na NCD and CHF. So, yung titingnan natin, continuous yung pagbulusok nila, no? Up until here, dito sa part na to, nagkaroon na siya dito ng sign of reversal. Pero, before magbulusok, nakakita din tayo ng opportunity dito na paangat naman siya. Itong period na to. Ayan. Nakuha din natin ito. Yung run na yan. Saan ba yan? Dito ba yan? Yun o. Nakita natin dito. Nakuha din natin yan, yung run na yan. Yung pataas niya. So yan na. Pag-akit nyan ay nakuha din natin. Nakakuha tayo ng mga profit yan. Ngayon, mangyayari, inintay na naman natin siya kung magre-recover na ba siya, no? Kasi kung mangyari na naman yun, okay, ang pwede na naman niyang balikan ay makapag-wave up na naman siya pataas hanggang, so that is 300 pips. So, kung ngayon pa lang, ngayon, ito yung part ng reading natin ng reversal is tendency. Ito medyo ano siya kasi ni-establish pa lang natin yung confidence natin if mag-i-invest tayo for long term for CAD. Okay? So, meron tayong hinihit dito na target kung sakali man hanggang dito. 90 pips, dito 200 pips, doon sa taas ay 300 pips hanggang mabutan naman siya sa all-time high. Okay, so sa part na to ay ano na yan. Nakaka-amaze na siya. So, titignan natin. Okay. So, yung stop loss level natin ay nandito. So, pag na-hit na yan, so, yan lang natin. So, okay, totally flat. Okay lang yan. Pag nakuha naman natin yung momentum, makaka-recover yung ating loss, then, if bumagsak man siya, so, favorable pa rin sa atin. So, win pa rin para sa atin yun. Okay. Ayan, magtanong kayo. So far, pinakaano ko dito ay wait natin yung decision ng BOJ. And yung next naman ng ano, yung next sa release nito NCD ay August, si CAD ay August din. So,
Yan, yung mga abangan natin, no? Si AUD ay ang next nila ay sa August 16. So, panay August, no? Halos magkakasabay-sabay sila. So, yun na naman yung pinakaabangan natin, no? Pero as of now, ang pinaka tinitignan natin ngayon ay si JPY. Kasi yung next nila ay okay, sa 31 na may interest rate release sila. So, may tendency na pwedeng lumakas o bumagal yung kanilang economy. Kailangan ko pala itong ayusin, no? Hindi pwedeng ganito. Kasi what if Friday ngayon tapos mag-read na naman siya next Monday? So, ilalagay niya ulit niya dito yon. Parang hindi pwede. So, hindi ko to pwede siguro. Mukhang pangit na Monday, Tuesday, Friday. Sample, pag naglagay tayo dito ng data, Tuesday, tapos na-run natin yung buong isang linggo. So, mabibitin. Ano pag Friday, so paano yung gagawin natin? Siguro gagawin ko na lang pag Friday na ikakopy lang tong buong data na to tapos panibago na siya para mag-start na naman siya ng Monday. Ayan. Kasi minsan umaabot ng ilang araw yung positions natin bago ma-close, no? Okay ba? Ayan, tanong kayo, magtanong. Magtanong kung tayo'y magtatanong. So far, yun lang muna, no? Kung kayo nagsisimula pa lamang using the CFX for pillars, ito, ako kasi sobrang dami ko nang binabasa. Yung halos lahat ng currency pairs is tinitignan ko na. Pero dito sa pinapakita ko, nakafocus lang tayo sa minor pairs para dun sa mga part ng program natin ay may guide kayo, no? Paano pa gagamitin yung CFX for pillars trading journal. So, ganito siya gamitin and ito yung bagong i-release natin na version, no, sa August. I guess sa first week siya. I-release ko na siya. So, ito yung pag-iisipan ko muna. If either gawin ko siya ng maglagay na lang ako dito. Kung anong oras araw ka nag-start. Monday ba yan? Tuesday? Kung hindi na to. Lagay ko na lang dito siguro update number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. Tapos, mag-i-insist ako dito, o mag-i-insert ako dito ng araw kung anong oras or araw nyo na-read or Monday, Tuesday, and Friday man yan. So, parang ganun na lang, no? Para hindi ma-loaded siya, no? Okay, parang ganun na lang yung gagawin ko. Parang sinakausap ko yung sarili ko dun. Tama ba? Okay. Ayan, tanong. Mayroon pa ba kayong katanungan?
Relax lang tayo. Chill. May tanong ba kayo, guys? Huwag kayo magtanong, ha? Huwag kayo mahihiya. May tanong ba kayo, guys? Okay, tanong kayo. Huwag kayo mahihiya magtanong. Friday na, bilis ng araw. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Dahil sa inyo. May taga Lipa, may taga Cavite. O, sino pa nanonood sa atin dyan? Meron pa bang ibang taga-lugar? Ay, oo. Nasa ibang lugar ngayon. Siguro yung gagawin ko. Kasi pag dito, nasa tulo ko na siya titig na. Friday. So, nga doon pa rin sa unahan. Tapos sunod-sunod siya. Ano nangyayari? Meron tayong apat na entries. So, meron pa tayong allotted na balance na pwedeng i-trade. Anim pa, pero hindi muna ako magti-trade, no? Ilalaan ko siya after ma-release nung um, ibang mga catalyst natin. No? Pag meron akong mga nakitang other opportunities na pwede pang i-open yung entries, so saka tayo magti-trade. No? Pero pag ito, hayaan ko lang muna yan. May existing sell entries tayo. Pero pag ito, nagkaroon ng momentum ng pullback or reversal, ahanap na tayo ng buy. No? Yun yung plan natin. Pero pag nag-continuous pa rin siya pababa, so i-hold lang natin yung position natin and let's wait kung ano yung mangyayari in the future. Guess wala nang tanong, no? Wala na din tayong tanong or discussion. O madidiscuss ngayong gabi. Pwede tayo mag-end ng live ng mas maaga ngayong gabing ito.
Friday na din naman, pahinga, time to rest naman para at least um, panatag naman yung ating katawan. Ilang araw din akong puyat kasi natapos ko yung update ng journal at yung ibang program sa CFX. Ano pa pala ako dito gagawin? Baka makalimutan ko na naman. Okay, ako pala magtatanong na lang. Sino sa inyo ang nasa session 1? Okay. Nasa session 1 na ba sa inyo dyan? Ay, aray ko. Session 1? Yeah, naging okay na siya. Okay. So guys, I guess that would be for tonight, no? That would be all for tonight. And sana nag-enjoy kayo ngayong gabing ito, no? So, wala tayong makita masyadong potential entries ngayon. So, nasa observation phase pa rin tayo and waiting sa mga upcoming catalysts and let's see kung ano yung mga data na uh, in the future. No? So, inimbitahan ko kayong lahat bukas. Meron tayong live Zoom meeting. So, sa mga gusto pong matuto kung how we trade, paano tayo mag-navigate sa market, and paano natin i-maximize yung time and resources natin as well. You can attend tomorrow, 8 p.m. market overview po yun. So, live Zoom meeting, you can interact. And, um,
Isisend ko na lamang po yung link ng Zoom dun sa ating CFX community. So, kung hindi pa po kayo part ng ating CFX community, mag-join po kayo sa ating community. Iwan ko yung link sa ating comment section. Yan. So, make sure nyo lang po na gamitin nyo yung personal Facebook account po ninyo para ma-accept or ma-approve po yung application nyo po dun sa program or sa CFX community. So, that would be all guys. Maraming salamat and see you next time.